Mula bigas hanggang cash, kapalit daw yan ang pagpirma ng ilan nating kababayan para sa isinusulong na charter change. Inalmahan naman ng ilang mambabatas ang lumabas na advertisement na nanghihikayat na baguhin ang konstitusyon. May unang balita si Jonathan Andal. Ngunit pangako, napako. Ang pinayaman ng konstitusyon, mamamakyaw at negosyante. Ang magsasaka, EDSA Puwera. Itama ang hindi patas na 1987 Constitution. Gawing saligang patas, ang saligang batas. Inilabas kagabi sa mga TV station ang advertisement na ito na naghihikayat na baguhin ang kasalukuyang konstitusyon. Sa ad mismo, nakalagay na ito ay paid advertisement ng Gana Atienza Avisado Law Offices. Nakapanayam namin ng law firm na nagsabing ang nasa likod daw nito ang kanilang kliyente na grupong PIRMA o People's Initiative for Modernization and Reform Action. Ito rin daw ang grupong nagsulong ng pagbabago ng saligang batas mula pa nung panahon ni Pangulong Fidel Ramos. This move is just to invite public discussion. Gusto lang ho namin na ma-involve din yung tao, ma-inform yung mga tao. This is also an information campaign. Pero ngayon pa lang ilang mambabatas na ang umaalma rito. Si Representative Franz Castro gustong malaman kung sino ang nagpondo sa naturang TV ad. Kung galing ba ito sa kaban ng bayan o pera mula sa banyagang interes. Tugon naman ng grupo. Walang public funds na nagamit dito. Lahat ito galing sa private sectors na nagpupush ng change sa constitution natin. Pinupuna naman ni Congressman Edsel Lagman ang paggamit ng katagang EDSA Puwera sa TV ad. Aniya paraan daw ito ng pamilya Marcos para siraan ang EDSA People Power Revolution na naging daan para sa pagbabalangkas ng kasalukuyang 1987 Constitution. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng pamilya Marcos at ng Malacanang ukol dito. Ang susunod sa plano ng grupong PIRMA para sa charter change o CHACHA, isulong ang People's Initiative. Sa ilalim nito, maaaring magpanukala ang taong bayan ng mga pagbabago sa konstitusyon kung makakalap ang pirma ng 12% ng mga botante sa buong bansa. Sa gitna nito, may mga gumugulong na umanong mga pirmahan ng petisyon sa mga barangay. Kinukumpirma pa namin kung sino ang nasa likod nito. Nakunan sa video na ito na may isang babaeng nangangalap ng pirma na may pakonsuelo raw na ayuda. Para saan po yung signature campaign? Para po sa pag-amyenda o sa pagbabago ng 1987 Constitution. Kung ito po magkaroon ng pagbabago, gagawain na pong batas ang AIX at tupad. Hindi kung kayo po pipirma po dito. Meron pong pakinsuelo sa atin ang mahal na congressman. Bibigyan po tayo ng AIX. O, di ba? Galing ang video sa Quezon City Urban Poor Coordinating Council na kinunan daw sa Barangay Old Capitol site nitong Sabado. Ang banggit po ng mga taga-Barangay Old Capitol site, etong Pebrero daw po, ang payout ng AIX. 2,000 daw po yun. Pinuntahan ko ang naturang barangay at nakausap ang ilang residenteng pumirma sa petisyon ng charter change. Ba't po kayo pumirma? Na kami tayo. Siyempre, ayuda yun eh. Walang pangbiling bigas. Pero pinaliwanag yung charter change? Anong pagkakapaliwanag na lang? Parang walang pinaliwanag na ganun. Kung alam sana namin na may paliwanag na tama, hindi sana kami pipirma dyan. Hindi niya pinaliwanag kung ano yun. Basta ano na lang, pirma na lang. Nilagay na yung pangalan ko doon, tapos pirma na lang ako. Tapos kinuha yung present number ko, yun na. Pero may ilan din naman kahit inengganyo, hindi raw pumirma. Kasi hindi ako aware sa yung gusto nilang mangyari. Gusto ko yung pinapaliwanag ng mas maayos. Bago ako pumirma sa ganyan. Ayon sa grupong Bayan Muna, sa Barangay Silangan naman sa San Mateo Rizal, 5 kilong bigas daw ang bigayan kapalit ng pirma sa CHACHA. Sa Bicol naman, 100 piso umano ang alok sa bawat pirma, ayon kay Albay Representative Edsel Lagman. Pati sa Davao City, umabot na rin daw ang pirmahang ito para sa CHACHA. Kaya nagpaalala si Congressman Paulo Duterte sa mga Davaoenyo na huwag ibenta ang kaluluwa sa 100 piso o 10,000 piso lang kapalit ng pirma. Gayunman, choice pa rin daw ng mga Davaoenyo kung gusto nilang sundan ang aniyay minions ng isang taong nangangarap daw maging mahusay sa Kongreso. Galit ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos nang malamang ginagamit ang ayuda para makalikom ng pirma sa charter change. Anong kawalang-hiyan to? Maliwanag na nag-aalok sila ng DSWD, ng AIX, may tupad pa, at may MAIP na DOH. Gugulat na lang tayo na benta na pala natin sa mababang halaga ng 100 piso ang ating konstitusyon. Naghain ng resolusyon si Senadora Amy para imbestigahan
maimbestigahan ito. Hinihingan namin ang pahayag ng DSWD. Ang DOH naman at DOLE sinabing pinaiimbestigahan na raw ito. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.